Sabi nila, kapag nasugatan ka raw ng Biyernes Santo, habang buhay mo itong dadalhin. Ito ang kwento ni Patrick. Isang batang sadyang matigas ang ulo na mas piniling maglaro sa bukid kaysa sumunod sa bilin ng matatanda. Ang akala niyang simpleng gasgas lang, naging isang nakakapangilabot na sumpa na ayaw magsara. Paano nga ba maghihilom ang isang sugat kung ang mismong tadhana ang humahadlang dito? Alamin natin ang naging karanasan ni Patrick. Tirik ang araw at balot ng katahimikan ang buong baryo. Biyernes Santo noon. Ang araw na turo ng mga matatanda ay patay ang Diyos kaya dapat mag-ingat at iwasan ang labis na paglikot. Ngunit si Patrick, isang batang sadyang may kiti-kiti sa katawan, ay hindi mapigilan. Para sa kanya, ang katahimikan ng bukid ay perpektong pagkakataon para maglaro ng walang sumasaway. Bitbit ang kanyang kawayang baril-barilan, tumakbo siya patungo sa kakahuyan sa gilid ng palayan. Patrick, huwag kang malikot. Biyernes Santo mayon, ang sugat na makukuha mo mayon ay hindi na maghihilom. Tumawa lang si Patrick. Lola, kwentong barbero lang yan. Habang hinahabol ang isang makulay na tipaklong, hindi napansin ni Patrick ang nakatagong matulis na kahoy sa ilalim ng mga damo. Sa bilis ng kanyang takbo, nawalan siya ng balanse. Napasigaw si Patrick. Isang matulis na kahoy ang humiwa sa kanyang braso. Hindi ito malalim pero ang kakaiba ay ang kulay ng dugo. Mas matingkad ito kaysa sa karaniwan at tila hindi ito tumitigil sa pag-agos. Umuwi siya ng umiyak. Nilinis ng kanyang lola ang sugat gamit ang dinikdik na bayabas at tawas, ngunit habang lumilipas ang mga oras, napansin nilang may kakaiba. Hindi ito natutuyo. Nananatiling sariwa ang hiwa. Tuwing sasapit ang 3:00 ng hapon ang oras ng pagkamatay ng Kristo, ang sugat ay tila muling bumubukas at humahapdi ng matindi. Lumipas ang Sabado de Gloria at Linggo ng Pagkabuhay, ngunit ang sugat ni Patrick ay nanatiling mapula, tila ba kapapangyari lamang ng aksidente. Lumipas ang mga araw, ngunit ang braso ni Patrick ay hindi nagpakita ng senyales ng paggaling. Sa halip na matuyo, ang sugat ay tila nagkaroon ng sariling buhay. Nagsimulang magbago ang kulay ng balat sa paligid ng hiwa. Mula sa pagiging mapula, ito ay naging lila at tila nangungutim, gaya ng kulay ng telang itinatabon sa mga rebulto tuwing mahal na araw. Ang nakakapagtaka, wala itong amoy ng nabubulok na laman, kundi amoy ng kamangyan at tuyong bulaklak ng patay. Tuwing gabi, nararamdaman ni Patrick na tila may pumipintig sa loob ng kanyang binti. Hindi na siya makatulog dahil sa sobrang hapdi na parang binubuhusan ng kumukulong mantika. Isang gabi, habang nakahiga si Patrick sa kanilang papag, napansin niya ang isang anino sa sulok ng silid. Akala niya ay ang kanyang lola, ngunit nang titigan niya, ito ay isang matandang lalaki na nakasuot ng itim na kapa. Ang sugat na nakuha sa oras ng katahimikan ay hindi hihilanti. Nagising si Patrick na basang-basa ng pawis. Nang tignan niya ang kanyang braso, laking gulat niya dahil ang hiwa ay hugis krus na ngayon. Ang dugo ay hindi na tumutulo kundi tila nananatiling sariwa. Dinala siya ng kanyang mga magulang sa iba't ibang doktor, ngunit lahat sila ay nagtataka. Sabi ng mga eksperto, maayos naman ang kanyang blood sugar at wala namang impeksyon, pero bakit ayaw magsara ng balat? Napilitan ang kanyang lola na tawagin ang isang albularyo mula sa kabilang bundok. Pagkakita pa lamang sa sugat ni Patrick, napailing ang matanda. Hindi ito basta sugat, Patrick. Ito ay marka ng pagiging pasaway. Dahil nilapastahan mo ang katahimikan ng Biyernes Santo, ang sugat mo ay magsisilbing paalala hanggat hindi ka natututong rumespeto. Sabi ng albularyo, mayroon lamang isang paraan para mapigil ang paglala nito. Kailangang maghintay si Patrick hanggang sa susunod na Biyernes Santo para sa isang espesyal na ritual ng paghingi ng tawad. Ngunit hanggang hindi dumarating ang araw na iyon, ang sugat ay mananatiling bukas, isang patunay na may mga bagay sa mundo na hindi kayang gamutin ng siyensya. Dahil sa matinding hapdi at sa pagkapagod sa mga pamahiin na naririnig, nawalan na ng pag-asa at timpi si Patrick. Para sa kanya, ang siyensya ang dapat manaig,
at kung hindi gagaling ang kanyang braso, mas mabuti pang mawala na ito. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ng lahat, dahan-dahang gumapang si Patrick patungo sa kusina. Hawak ang isang matalim na itak na ginagamit sa pagapas ng palay, nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang braso niya ay lalong naging nakakatakot tingnan. Ang sugat na hugis krus ay tila tumitibok na kasabay ng kanyang puso. Kung puputulin ko ito, matatapos na ang hirap ko. Hindi totoo ang sumpa. Ngunit bago pa man bumagsak ang talim, isang malamig at kulubot na kamay ang humawak sa kanyang braso. Ang kanyang lola, na akala niya ay natutulog na, ay nakatayo sa kanyang likuran. Baka sa mukha ng matanda ang lungkot at takot. Patrick, itigil mo yan. Ang akala mo ba ay braso lang ang puputulin mo? Ang sugat na yan ay hindi sa balat lang nakaugat, kundi sa iyong kaluluwa. Kung puputulin mo ang braso mo, ang sugat ay lilipat lang sa iyong puso o sa kabilang braso. Hindi mo matatakasan ng Biyernes Santo sa pamamagitan ng dahas. Napabitaw si Patrick sa itak. Lola, hindi ko na kaya. Bakit ayaw gumaling? Isa lang naman itong basgas. Dahan-dahang itinaas ng lola ang laylayan ng kanyang sariling damit. Laking gulat ni Patrick nang makita ang isang peklat sa binti ng lola. Isang peklat na hugis krus din, ngunit tuyo na. Noong bata ako, katulad mo rin ako, makulit, mapusok, at hindi naniniwala. Sinubukan ko ring saktan ang sarili ko para mawala ang marka, pero lalo lang itong nagdugo ng itim. Ang sugat na iyan ay hindi gamot ang kailangan, kundi pagtanggap. Napahagulgol si Patrick sa bisig ng kanyang lola. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng kanyang pagkakamali. Anong gagawin ko, Lola? Haharapin mo ang Biyernes Santo na may bukas na loob, sa darating na mahal na araw, sasama ka sa prosesyon. Bawat hakbang na masakit ay alay mo sa iyong pagsuway. Doon mo lang malalaman kung hilom pa ang iyong braso o kung habang buhay mo itong dadalhin bilang paalala. Mula noon, nagbago ang ihip ng hangin sa buhay ni Patrick. Ang dating makulit at matigas ang ulo na bata ay unti-unting naging huwaran sa kanilang baryo. Tuwing linggo, siya ang unang nakaupo sa simbahan, at tuwing may nakakatandang nakakasalubong, hindi nawawala ang kanyang pagmamano at matamis na ngiti. Isang mainit na hapon, habang naglalakad si Patrick pauwi galing sa pagsisimba, nakakita siya ng isang matandang lalaki sa gilid ng pilapil. Gusot-gusot ang damit nito, tila pagod na pagod, at hirap na hirap buhatin ang isang sako ng mga tuyong kahoy. Kahit kumikirot ang kanyang braso na hanggang noon ay sariwa pa rin ang hugis krus na sugat, hindi nag-atubili si Patrick. Lolo, tulungan ko na po kayo. Mukhang napakabigat po niyan. Salamat Utoy, ngunit malayo pa ang lalakarin ko patungo sa kabilang dulo ng bukid. Baka mapagod ka lang. Ayos lang po, Lolo. Sanay po ako sa bukid. Nang makarating sila sa isang malilim na puno ng nara, tumigil ang matanda at lumingon kay Patrick. Biglang nagbago ang paligid, ang init ng araw ay naging preskong simoy ng hangin, at ang mukha ng matanda ay nagliwanag ng husto. Isang liwanag na hindi nakakasilaw kundi nakakapagbigay ng kapayapaan. Nabitawan ni Patrick ang sako. Napansin niyang ang matandang lalaki ay hindi nagusot-gusot ang damit at ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Doon niya napagtanto. Ang kanyang tinulungan ay hindi basta ordinaryong tao. Patrick, ang tunay na pagaling ay hindi nagmumula sa takot sa sumpa, kundi sa pag-ibig sa kapwa. Ang iyong puso ang una humilom bago ang iyong katawan. Yumuko si Patrick bilang paggalang. Nang muli niyang tingnan ang kanyang braso, laking gulat niya. Ang sugat na mahabang panahon niyang dinala, ang hiwa na ayaw magsara at laging nagdurugo, ay biglang naglaho. Walang peklat, walang marka, at wala ng hapdi. Ang kanyang balat ay naging kasing kinis ng dati, na tila hindi kailanman nasugatan. Nang iangat ni Patrick ang kanyang paningin, wala na ang matanda.
Tanging ang mga dahon na sumasayaw sa hangin ang naiwan sa ilalim ng puno. Umuwi si Patrick na tumatakbo hindi dahil sa takot, kundi dahil sa labis na kagalakan. Ipinakita niya sa kanyang lola ang kanyang braso. Naiyak sa tuwa ang matanda at niyakap ang kanyang apo. Mula noon, hindi na nakalimot si Patrick sa aral ng Biyernes Santo. Alam na niya na ang respeto sa tradisyon ay mahalaga, ngunit ang pagpapakita ng kabutihan sa bawat araw may nakakakita man o wala ang tunay na nagpapahilom sa anumang sugat ng buhay. Ang kwento ni Patrick ay nagsimula sa pagsuway, ngunit nagtapos sa isang himala. Isang paalala na sa likod ng bawat bawal at babala ng matatanda, may nakatagong malasakit at gabay. Salamat sa pagsama sa paglalakbay ni Patrick mula sa pagiging makulit na bata tungo sa pagiging isang mabuting ehemplo. Huwag nating kalilimutan. Ang kabutihan ay laging may gantimpala sa paraang hindi natin inaasahan.